Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe ang utos ng Senado. Wasak ang PCSO. Hinatulan ng taong bayan. Sarado ni PBBM Tulfo. Ayan ha. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Hoy PCSO! Ano yan? Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, ipasarado na yan. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos mabisto ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong korupsyon sa PCSO sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, tila naggalaiti sa galit sa mga matataas na opisyal ng PCSO dahil sa walang awa at walang konsiderasyon di umano nito sa kanilang mga collectors na hindi man lang nabigyan ng tamang benepisyo at umabot na di umano sa bilyong-bilyong halaga ang hindi binabayarang buwis ng PCSO sa gobyerno at tila naibulsa na ito ng mga buayang opisyal ng naturang ahensya. Ngayon sa panibagong pagdinig sa Senado ng PCSO kung saan mismong General Manager na si Mel Robles ang umarap sa pagdinig sa Senado ay tila nagkainitan sa nangyaring pagdinig lalo't na pag-alaman na edited ang viral na larawan ng nanalong babae umano sa loto ng mahigit sa 43 million jackpot prize noong December 2023 sa 642 Lotto draw. Yun pa sa source si Senator Raffy Tulfo ay empleyado lang di umano ng PCSO ang nanalo at matagal umano itong kalakalan ng nasabing ahensya. Ngunit iginiit ng PCSO sa pagdinig sa Senado na totoong mananaya ang nanalo. Kaya Senator Raffy Tulfo hinihingi ang identity ng mga nanalo sa isang closed-door executive session. Ipinahayag din ni Senator... Hindi kaya kapag hiningi yung identity, may kinausap silang tao, makakausapin lang nila yung tao. No, kung rin nanalo ka para mahirap ka namin. Raffy Tulfo ang pagtutol nito sa pagpapatupad ng PCSO ng test run ng web-based application bidding platform para sa iLotto. Dahil ito di umano ang dahilan kaya maraming lotto agent na over-the-counter bidding station ang tuluyan ng nagsara. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na dadismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, syempre ako na unang magkokomento rito, no? Ayan, nakikita ko na marami talaga ang tumataya sa loto. Halos araw-araw, di ba? Tuwing dadaan ako dyan sa loto outlet. Syempre, kaya ka tumataya sa loto, hindi naman dahil nagtitrip ka lang tumaya, yung gusto mo lang tumaya. Lahat ng mga tao dyan is nagbabaka sakali na mag-iba yung kapalaran nila kung sakasakaling manalo. Syempre, pag-asa yan eh. Once na matsambahan mo yung jackpot dyan, yung panalo dyan, malaki ang magiging pagbabago sa buhay mo. Diba? Kaya nagbabaka sakali. Ganyan tayo mga Pinoy. Nagbabaka sakali tayo lagi. Masipag tayo, no? Magbaka sakali. Syempre, kung sa ikaaaho natin yan sa kinabukasan 'di ba? Gagawin mo. Hindi kasi tayo marunong sumuko kahit saan. 'Di ba? So, nakakaawa naman yung mga tumataya diyan. 'Di ba? Yung effort nilang ganyan-ganyan. Minsan pa nga yung mga numero napapanaginipan nila tapos itinataya nila diyan, 'di ba? So, akala nila na yan ang pagiging pag-asa. No? Na mananalo kami balang araw, baka swertihin kami. So, yung pag-asa na yon is ganyan ang nangyayari. 'Di ba? Parang taya sila ng taya, wala naman silang pag-asang manalo dahil sa ganyan. Di parang kawawa naman yung mga mananaya, yung mga tumataya, yung mga nagbabaka sakali.
No? Kawawa naman sila. Na buong asa sila na mananalo kami. Tapos ganyan, may malalaman na, ganyan? Diyan lang nagtatrabaho sa inyo, ganito. Tapos may mga edit pang lumalabas na gano'n. Kasi mamaya sabihin sa akin lang, ito lang opinion ko na ilabas yung nanalo. Ano yun, isa-isahin, ganito kung sino yung nanalo. Mali mo, sabihin nila, may kausapin silang tao. Ngayon, sinabi ko kanina. Na, sabihin mo, kung wala yung nanalo ka, ikaw yung nanalo bigyan kita ng 1 milyon para hindi sila maginala. Di ba? Ganon. Napakunahan ko. Parang ano lang. Di ba? Parang may magganon. Ang sa atin kasi, di ba? Alam natin, pera, madami nabubulag dyan. Pero sana naman, kung kayo talaga may inisip nyo kapakanan ng taong bayan, kawawa naman. Yung mga ganyan is parang hindi sila naaawa sa sitwasyon ng mga Pilipino. Kung nagkakaroon naman ng hocus-pocus dyan sa PCSO, ay, mali. Diba? Niloloko mo, taya yung mga tao. So, yung tinataya nila, parang napupunta lang sa'yo. Iniipon mo, sa dami ng lotto outlet na yan. O hindi posibleng hindi ka makaipon dyan. Diba? Laki, kaya nga yung pinapipremyo dyan. Ganun. Wala naman po sanang ganunan. Rapi Tulfo, ipasarado nyo na lang po yung PCSO na yan. Lalong klaro kasi yung pinaggagawa nilang katiwalian. Grabe naman, parang pinagloloko nila ang taong bayan. Naka talaga dyan, Idol Rafi. Ipasarado na lang o tanggalin ang lahat ng buhaya dyan sa PCSO. Hashtag PCSO, ipasarado na. Dapat ipakulong lahat ng mga buhaya sa PCSO para may masampulan na. Grabe, harap-harapan na nilang pinagloloko ang taong bayan. Nakakahiya kayo, mga ganid sa pera. Senator Rapi Tulfo at President Marcos, ipasarado nyo na lang po yan at tanggalin lahat ng mga sakim sa pera. Buti na lang may senator tayong kaya tayong ipagtanggol. Iba ka talaga sa lahat, Senator Idol Rafi. Wala na silang kawala ngayon sa Senado. Hashtag ipasarado na agad. Simple lang ang kasagutan dyan. Ipasara na lang yan para matapos ang problema dyan. At sa mga sugaron, magbago na lang kayo. At huwag umasang kayo ay mananalo dyan dahil mauubos na ang mga salapinyo. Pero hindi rin baga mauubos ang mga salapinyo, wala talagang mangyayari kung ganyan ang kalakaran. Huwag na kayong magbaka sakali. Sayang lang ang effort nyo, ang pera nyo. Diba? Itaya nyo na lang sa beto-beto. Okay, magtongits na lang kayo. Ganun na lang yun yan, huwag nang asahan. Pero kung sakasakali na magpapalitan, magbabago ang ng PCSO, pwede na. Yung magbabago na yung kalakaran, yung mga tao dyan, di ba? Hoy, tumino naman kayo. Kayo mananalo dyan. Lutuan lang yan. Kaya huwag kayong magpaloko. Marami sa mga kababayan natin na halos lulong na lulong sa sugal. Pero hindi pa rin maibalik ang kanilang mga talo. Hanggang sila pa ay sugapa na sa sugal. Maawa kayo sa sarili nyo at sa pamilya nyo. Dahil suntok sa buwan yang sugal. Maganda talagang binubusisi ang mga ganyang usapin. Lalo na't nakasalalay ang pera ng bayan. Keep it up, Senator Rafi. Sana mas maging transparent ang lahat ng government-owned and managed corporation tulad ng PCSO. Anco. Ayun, hinisa nga ng Senado ang PCSO and panoorin natin to. 2,000 ang tinanggalan nyo. Nasa hot seat sa Senado nitong araw ng Huwebes, si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito'y dahil sa posibleng pagmamaniobra sa nanalo sa 698 million peso jackpot prize sa e-lotto nitong araw ng Miyerkules. I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo lang po yung nanalo. Ay, nako. Batay sa impormasyon na nagkalap ni Senator Rafi Tulfo, nasa 30 milyong piso ang investment ng kaibigan ni Robles para manalo ng higit sa 600 milyong pisong jackpot prize. Para kay Tulfo, madali na mamaniobra ng PCSO ang mananalo sa e-lotto dahil hawak nila ang online system. Wow! Dahil dito ay hinihingi ni Tulfo sa PCSO ang detalye ng nanalo sa lotto para masiguro na hindi konektado kay Robles o sa kahit sino mang opisyal ng PCSO. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, ay lumitaw na talaga hindi ka sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, the ICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA,
kung connected ba o hindi, or SAC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. Bukod sa iloto ay Takin mo, no? Taya ng taya lahat ng mga tao, tapos nananalo, tropa pips mo lang. Boy, para bang ganito nangyari dyan. Pag nanalo ka, ha, bigyan na lang kita ng ganito. Tapos sa akin na yung ano. Di ba? Mario Joseph. Grabe naman talaga ang ginagawa. Parang harap-harapang sampalan naman sa mga Pilipino yung nangyayari. Grabe. Tataka naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang magkakasunod na panalo sa loto sa buwan ng Disyembre ng nakarang taon. Sa buwan ng Disyembre, mabilis na tinamaan ang jackpot prizes sa 642, 649, 645 at 655 draws. Ang mga premyo sa nasabing draws ay mas pinalaki para tumaas ang excitement ng mga tao ayon kay Robles. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay, in less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Hinunari ng dalawang senadorang Grabe talaga mga lods. Imagine mo, nung month of December, ang daming nanalo. So parang billion din ang nailabas ng PCSO sa mga nanalo on that month. Kaya talagang nakapagtataka talaga mga lods na ngayon, grabe, halos ang bilis na manalo. Parang kasi ang pinaparating nila, no, kapag tumaya ka sa loto ngayon, may pag-asa kang manalo kasi nagsusunod-sunod. Parang pang-akit, ganun ba? Parang ganun eh. Alam naman natin na matagal, no, hindi tinatamaan ng jackpot. Ngayon lang nagsusunod-sunod. Parang ano yan? Pang-akit lang nila yan. Pero tingin ko, sayang yung mga napapanalo, no? Hindi napupunta pa talaga sa tunay na nanalo o meron talagang nakapix na mananalo. Ganun. Oh, ano ba kayo? Kasi parang hindi ka panipaniwala yung sunod-sunod mananalo. Ang swerte naman ng mga taong yun. Diba? Dapat lang napaimbestigahan talaga kasi hindi mo alam, di ba? Mga kakilala lang nila yan. Relatives lang nila yan. Eloto na pala ngayon. Electronic na. Di ba? Pero para sa akin mga lods, no, kung talagang totoo yung mga nananalo, which is sabi naman nila, kahit wag na nilang di ba? Kahit wag na nilang sa publiko yung pangalan ng mukha. Wag na. Pero for me, kahit i-check lang ng mga senador or i-check lang ng mga kinauukulan kung totoo ba talaga yan. At hindi lang i-aalaw sa PCSO lang. Kasi pwede nilang manipulahin lang kung sila-sila lang. So, dapat may mga witness at dapat, di ba, may mga kinauukulan, no? At yan, mga senador na to check kung totoo ba talaga at mag-background check. Para na rin sa transparency. Ganyan ang ampula sa inyo, biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong común, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Alam niyo, ito matindi dyan, si Atty. Rocky. Pinagdududahan na sila. Lalo bang pinakita na dapat silang pagdudahan. Amin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano'y nangyari. Lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Alam mo, sa panahon kasi ng 3 buwan, ako po'y naging corporate secretary ng PCSO nung panahon ni Sergio Valencia. No? So ako po'y kapamilya ng PCSO. So masasabi ko lang, ano ba naman kayo dyan sa PCSO? Pinagdududahan na nga kayo kung meron talagang totoong nangyayari. Nananalo kasi nga parang sunod ang nananalo dyan sa PCSO. At kung makikinig ka kay Mahadlika ay parang sinasabi ni Mahadlika na fundraising yan ng administrasyon na hindi naman talaga napupunta sa mga mananalo. Ganyan na nga ang pula sa inyo, biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Lalo pa sila lumabas. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong común, no? Na talagang pinagdududahan na,
dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano'y nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Sinasabi ko to, hindi dahil ako'y kritiko ng PCSO, dahil ako ngayon minsan naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. So mahal ko itong PCSO, ha? At sa totoo lang, partners, kaya naman ako hindi nagtagal dyan sa posisyon na yan kasi lumabas yung appointment ko as full-time professor sa UP. So pinili ko na maging full-time professor sa UP kaysa maging kabahagi ng board ng PCSO, no? Dahil bawal naman yung dalawa, no? Pero parang nagsisisi ako noon dahil talagang alam ko naman na pagdating sa pagtulong, iba ang pagtulong dahil ikaw ay nagtuturo ng batas sa mga estudyante sa UP at iba yung pagtulong dahil sa mga medical assistance na binibigay ng PCSO at ngayon po, no, kalahati ng kinikita ng PCSO ay pinupondohan yung ating universal healthcare. Pero, yun nga po, dapat ibalik natin ng kumpiyansa ng mga naglalaro sa mga games ng PCSO sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan. Kasi sa ginagawa nilang yan, lalong mawawalan ng gana yung mga mananaya. Maaaring hindi naman lahat, no? Hindi lahat titigil dyan. Pero may mga mababawas dyan. Siyempre, sila ba mag-iisip na tataya tayo tapos ganun lang pala yung nangyayari? Parang wala na tayong pag-asa. Hindi kasi parang yung ginawa nyo yan, hindi yan yung para makaakit o para i-encourage sila na mananalo sila sa loto, may pag-asa sila. Hindi ganun ang mangyayari sa kanila. Ang mangyayari sa kanila, ang maiisip nila, hindi maganda tungkol sa inyo. Na masasayang lang, pag tumaya tayo dyan, sila-sila lang. Diba? Pero meron pa rin naman sigurong magtutuloy na magbabaka sakali na tumaya. Pero sana naman, kung sakaling may mga tumuloy na tumaya dyan, is ayusin nyo na. Diba? Ayusin nyo na. Diba, magbigay kayo ng tamang serbisyo dyan sa PCSO. Diba? Kawawa talaga. Tignan nyo yung mga tumataya dyan. Halos lahat ng tumataya dyan nagbabaka sakali. Kahit sabihin na sugal yan, ganto, ganyan. Diba? Umaasa sila na magbabago ang buhay nila. Yung mga tumama dyan sa loto, diba, dati meron. May mga na-interview. No? Nagbaka sakali sila. Hanggang sa maging ayos ang buhay nila. Kasi iba, pinabayaan nila. Paghawak na nila yung pera, bumabagsak sila. Diba? Pero yan is, wag naman masyadong garapalan. Kapag kasi pinasisinungalingan natin yung mga paratang na walang totoong nananalo dyan sa PCSO at gagamit ka ng edited picture, lalo mawawalan ng tiwala at taong bayan. Yun yan. Attorney, so, sa akin po, sana po, yung mga bago dyan sa PCSO, na minamahal ang PCSO, siguraduhin nyo naman na maibabalik ang tiwala sa PCSO. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin si Mr. Will Togger at si Attorney Harry Roque. Ayan na PCSO, gising-gising naman pag may time. Huwag naman selfish. No? Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, dapat ba ibasara ang PCSO? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.